so you follow the dance steps. Oh, clap, clap. No audio. Oh, follow, practice lang, practice. Oh, practice lang, just follow the actions, then we will do that again later. Oh, follow the action only. Follow the actions, and we will repeat that later. Clap, clap, clap. Okay, so while waiting, i-memorize na lang natin ahead ang verse natin this morning. Okay? But before that, let's pray muna. Pray, pray. Praying hands. Praying hands. Kasi wala pa mang music. Okay, close your eyes. Bow the head. Lord Jesus, thank you for today. Thank you, Lord, for bringing us here in church, safe and sound. Help me, Lord, to be obedient to my teachers and to my parents. Thank you for everything, God. In Jesus' name, amen. Okay, now, so while waiting for the audio, let's memorize first our verse this morning. Hands up. 1, 2, 3, eyes on me. Lahat muna, tingin kay teacher. Okay, memorize natin ahead. Say Psalms 119. Verse 12. I praise you, Lord. Teach me your laws. Dali ra kay siya. Madali lang siya i-memorize. One more time. Okay. Kanya celebration called Passover. So si Jesus at sa kanyang mama na si Mary at sa kanyang papa na si Joseph, nag-travel sila sa Jerusalem. Saan sila nag-travel? Sa Jerusalem because they will celebrate Passover. So ano ang i-celebrate nila? Passover. So when you say celebration, say celebration. So when you say celebration, of course, there should be a lot of people. Say a lot of people. Yes, maraming tao. And when you say celebration, there is also a lot of food. Sino ang gusto na maraming food? Yes, kasi pag may celebration, may food talaga yan. At marami ang tao. At masaya yan masyado. Yan kasi celebration man ang Passover. And you know what? Makinig kay teacher. You know what happened? After the celebration, so pagkatapos ng celebration, si Mary at saka si Joseph, yan ang parents ni Jesus biologically, nag-pack up na sila ng kanilang bags. Ano na lang kanyang mga gamit para sila maka-uwi. And alam nyo anong nangyari? Lakad na sila, no? They are already on the road for the whole day. Say, for the whole day. Yes, pauwi na sila sa kanilang lugar, sa kanilang bahay. Alam nyo, for the whole day from morning until afternoon, akala ng parents niya na si Jesus andoon lang sa likod because they are traveling man. Nag-travel sila na marami lang, hindi lang silang tatlo, but since it was a celebration, a lot of people were there. So maraming mga tao na pauwi na din sa kanilang mga bahay. So while naglalakad for the whole day, akala lang ng kanilang parents na andoon lang si Jesus sa likod na nag-follow sa kanila. Pero na-notice nila
Pagtingin nila sa likod, hala, wala pala nag-follow si Jesus. Wala pala sa likod si Jesus. And you know, na ano ng parents sila na, saan kayo si Jesus? They were very worried. Nag-alala sila masyado kasi hindi nila kasama si Jesus pag uwi. So Mary and Joseph were so worried. Alalang-alala sila. So of course, as parents, since alala sila masyado, they went back sa Jerusalem. So when you say went back, sila ay bumalik sila sa Jerusalem para hanapin para hanapin si Jesus. Just like you, kung hindi ka makita ni mama mo for the whole day, of course, mag-alala talaga si mama at hanapin ka kung saan ka andoon. So just like what Mary and Joseph did, so ang ginawa nila, hinanap nila si Jesus doon sa Jerusalem. Katakot, saan kaya si Jesus? And alam niyo, nakita si Jesus after 3 days. Okay, for how many days bago siya nakita? How many days? For 3 days pa siya bago nakita. And they found him in the temple. So saan nila nakita si Jesus? Sa temple. So when you say temple, it is a beautiful place. It is the place where people praise and worship God. And also, they learn more about God. Okay. So that time, ang andoon sa temple ay ang mga teachers, okay? Teachers, they are, sila yung mga nagaturo sa word ni Lord. They are teaching laws about God. So teachers ang tawag that time sa kanila. And since they are there sa temple, so ang ginawa ni Jesus, He kept on asking about God because He wants to learn more about God. Okay. So ano pala ang ginaturo sa temple? Ano ang ginaturo sa simbahan? In our term, temple, simbahan. Anong ginaturo? Anong ginateach? About God. That's why andoon si Jesus because He wants to learn more about God. Okay. Now, makinig. Tapos, ang mga teachers doon, they were very amazed. Say amazed. Okay, because they saw how smart Jesus was. Okay. So, very smart Jesus. And He understood so much for a boy his age. Okay. So sabi niya, kinahanap naman si Jesus ni Mary at saka ni Joseph. Sabi pa ni Mary, why did you stay here? Bakit andito ka Bakit dito ka nagstay? Na-worried kami masyado sa iyo. Nag-alala kami because you did not go back with us. So pag uwi namin, hindi ka namin nakita. Bakit dito ka nagstay? So that was the question of Mary. And then, sabi ni Jesus, sabi niya kay Mary at saka kay Joseph, hindi niyo ba alam na dapat andito ako sa house ng aking Father, which is the temple? Anong sabi ni Jesus? Hindi niyo ba alam na dapat andito ako sa church, andito ako sa temple para maka-learn ako ng mga laws about the Lord. Okay. But the people there that time, even the parents of Jesus, did not understand about the answer of Jesus. Pero kay obedient man si Jesus, still nag-follow siya sa kanyang parents going back sa kanilang sa kanilang bahay. Bumalik sila sa kanilang bahay. Okay. Now, in connection to our verse this morning, so
Di ba si Jesus, saan siya nagstay that time? Sa temple. Bakit gusto ni Jesus na magstay sa temple? Yes, balay sa Ginoo. Because He wants to learn more about the Lord. So just like you, say, just like me, or follow, just like me, I want to learn more about the Lord. And usually, sa church yan matuturo. And of course, your parents will teach you also about the Lord. Okay, will guide you. Okay, so that leads our verse this morning. Say Psalms 119, verse 12. I praise you, Lord. Teach me your laws. Okay. Sino daw ang ating i-praise? Si Lord. Okay, si Jesus. And we will ask the Lord to teach us His laws. So, saan natin makita ang laws ni Lord? Sa by Jesus, Bible, okay? Makita natin ang laws ni Lord sa Bible. That's why it's very important na mag-learn tayo mag-read sa mga Bible. Sino na ang mga Bible, may mga Bibles na dito? Ay, may Bible na kayo. Very good. So you ask help from your parents how to read it, okay? Magpaturo sa parents. Okay, kasi ang laws ni Lord andyan sa Bible. When we have the laws of the Lord, we will be guided. Mag-guide tayo how to live. Okay? Sige daw, be. Say Psalms 119, go. Verse 12. I praise you, Lord. O, kana muna na phrase. Go. Go. I praise you, Lord. Teach me your laws. Okay. Say, teach me your laws. Okay. Sige, yan mo na memorize. Close your eyes, everybody. Close your eyes. Say Psalms 119, verse 12. I praise you, Lord. Teach me your laws. Okay, only 2 phrases. Now, sino ang makamemorize? Very okay, Julia. O, kayong tatlo. Okay, makamemorize ka din. Dali. Psalms 119, verse 12. I praise you, Lord. Teach me your laws. Oh, very good. Okay, claim your prize. Psalms 119, verse 12. I praise you, Lord. Teach me your laws. Very good. Psalms 112, 18, verse 12. I praise you, Lord. Teach you your laws. Okay, very good. Psalms 119, verse 12. I praise the Lord. Teach me all your laws. Okay, very good. O, lahat daw, tayo. Tayo lahat, tayo. Sino kaya ang may malakas na boses na mag-memorize sa Psalms 119, verse 12? Are you ready? Sige, are you ready? Para mang hindi nakakain. Again, are you ready? Okay, 1, 2, 3, go! I praise you. Teach me your laws. Can you do better than that? Yung mas malakas pa a bit. 1, 2, 3, go!
Psalms 119 verse 12. I praise you, Lord. Teach me your... Wow! Very good. Clap your hands. How about yung verse natin last week? Says, ano yung verse natin last week? Isaiah 41:10. Go! 41:10. Do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. Okay, clap your hands for being good this morning. So, okay na ang ating audio for the dance. I mean yung first one. Okay, follow. Thank you. Oh, galingan. Come on and sing the books of the Bible. Come on and sing along with me. Come on and sing the books of the Bible. Come on and sing the B-I-B-L-E. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Come on and sing the books of the Bible. Come on and sing along with me. Come on and sing the books of the Bible. Come on and sing the B-I-B-L-E. Recite it now. Hey! Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Come on and sing the books of the Bible. Come on and sing along with me. Come on and sing the books of the Bible. Come on and sing the B-I-B-L-E. Recite it now. Hey! Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans. First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First and Second Peter, First and Second and Third John, Jude, Revelation. These are the books of the New Testament. Let's go! Come on and sing the books of the Bible. Come on and sing along with me. Come on and sing the books of the Bible. Come on and sing the B-I-B-L-E. Okay, so this time, let's have our offering. Give your offering. Giving, giving, gladly giving day by day. Giving, giving, gladly day by day. Loving, loving, gladly loving day by day. Loving, loving, gladly day by day. Sir
turn around. Seeking, seeking, gladly seeking day by day. Seeking, seeking, gladly day by day. Praying, praying, gladly praying day by day. Praying, praying, gladly day by day. Okay, so let's pray sa ating offering, kids. Okay, extend your hands to our offering. Yes, Lord, we thank you, Lord, for this offering na binigay ng inyong mga anak, oh God. Lord, we pray and we declare that you will continue to bless them, oh God, Lord, with good health, sound mind, oh God, Lord Jesus. Even, Lord, continue to make them good boys and good girls, even obedient to their parents, oh God, Lord, and those people who are around them, Lord Jesus. Lord, as these kids grow up, Lord, you will be the one to provide all their needs, and they will grow with fear of you, Lord, because they will follow all your laws, oh God. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, go to teacher for your snacks. Hallelujah! Hallelujah, Lord. We welcome you in this place. Amen. Sabihan mo muna yung katabi mo, you are blessed. You are highly favored. Amen. Salamat sa Panginoon na nandito tayo lahat. And He is worthy of our praises. Amen ba? Amen. Parang tahimik yung katabi mo. Kumustahin mo muna, kumusta ka today? Parang maraming pinagdadaanan yan. But there is a word of God that you will overcome. Amen? Sino ba dito gustong ma-overcome? Amen, Lord. Whatever circumstances that you've been through, like this week, you are destined to be victorious. Amen? Amen. That's why you need to claim, Lord, I am highly favored. Your declaration is very important every day. Ano ba yung mga declaration mo every day? It matters. Amen? Because what you declare, it will manifest. Do you believe in that? Amen. That's why always hingi tala tayo ng gift from the Lord, the spirit of prayerful. Amen? Prayer is very effective in our lives. Amen? Are you agree with that? Because if yung prayer life mo is patay, then wag ka na talagang magtataka kung yung buhay mo palaging wala, puros negative yung nakikita mo. That's why I want to share you this word because gusto ng Panginoon na i-share ko to sa inyo. In 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18, always be full of joy. Sabihan mo yung katabi mo, always be full of joy. Ngitian mo naman. Amen. Never stop praying. Sabihin mo sa self mo, never stop praying. Whatever happens, always be thankful. This is how God wants you to live in Christ Jesus. Amen? Hindi lang tayo mga leaders, hindi lang tayo mga Christians. Amen? We are the intercessors. Amen? Every day we declare good things. Lord, you are with me. And I am highly favored. That's why, ano yung dinideclare mo, yun yung mangyayari sa buhay mo. Amen? That's why today, let's praise the Lord. Amen? Come on, let's give Him praise. Hallelujah. Lord, we welcome you in this place. Hallelujah, Lord. Buhay ka na Panginoon na aming pinagsisilbihan. We worship you, Lord, and we praise you. You are worthy. Come on, give Him praise. Give your very best to the Lord. Come on, this is your chance to praise Him. This is your chance to pray. Declare, declare, declare to yourself, I am highly favored. I am, Lord, I am blessed. I am healthy. I am healed. I will multiply, Lord. You will use me mightily, Lord. Lord, mangyayari yung mga plano mo. I will become, Lord, the showcase of your greater glory. Come on, give Him praise. Hallelujah. Come on. Hey. Come on, let's clap our hands. Hey. Kamay tayo sa ating mga kamay. Come on, dance to the Lord. Smile. Be joyful.
walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo, magpuri sa Kanya. Tara! La 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 la, 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 la 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 la. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulutang sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Hey! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Come on, let's sing! Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Come on, let's sing this together. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Come on, let's dance and praise Him! Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Come on, let's sing this. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Come on, let's get this together. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on, raise your voice! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on, let's go for hands! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Hey! Come on, let's dance! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, raise your hands. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa. Wala kang katulad, wala kang katulad. Yes! Wala kang katulad.
for the empowerment today, Lord. We welcome you, Holy Spirit, in this place. As we come to your throne of grace, Lord, we humble ourselves before you, God. Lord, we acknowledge, Lord, that apart from you, Lord, we have no good things, oh God. We love you, Holy Spirit. We love you, Yahushua. Come on. Sidimians, pray to the Lord. Open your mouth. Feel the presence of the Lord. Feel Him. Oh, Holy Spirit, speak to your people. If you feel condemned today, if you feel weak, if you feel rejected today, may nangyari ba sa buhay mo na sa palagay mo hindi na masusolusyonan? There is God who is the answer of everything that you've been through. Oh, call Him. He's willing to help. He's willing to help. Call Him. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Oh, God, give us the wisdom, knowledge, and understanding today, Lord. That every word, so God, we hear today, Lord, will be the message of our needs. Hallelujah. Come on, open your mouth and pray to the Lord. Hallelujah. We need your holy fire, oh God. We need your fire, Lord. Empower us today, oh God. We speak life to the dry bones, oh God. We speak life, Lord, to the dry bones. Those faith, oh God, na nawala na. Those hope, oh God, na nawala na. Lord, empower us. Renew us, Lord. Renew us today, Lord, with your Holy Spirit, with your word, oh God. We need you. Come on, declare we need you, Holy Spirit. Oh, we need. Oh, we welcome you. Oh, speak to us, speak to us. Come on, declare we need. Oh, Holy Spirit. Oh, we need. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Oh, cry out to the Lord. You can kneel now. Holy Spirit. Ako ay naparito upang hipuin mo paghilom ng damdamin, ang tanging hiling. Ako ay maghihintay sa pangakong ibibigay sa lugar na matatagpo. Punuin mo alam na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka
ako ay maghihintay sa pangakong ibibigay sa lugar na matatagpo. Punuin mo banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka magtungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka magtungo. Ikaw ay nandito ngayon, hatid ng presensya mo'y kalayaan. Ikaw ay nandito ngayon, hatid ng presensya mo'y kagalingan. Ikaw ay nandito, ikaw ay nandito ngayon, hatid ng presensya mo'y kalakasan. Ikaw ay nandito, hatid ng mo'y kalayaan. Ikaw ay nandito, hallelujah, hatid ng kagalingan. Mo'y kagalingan. Ikaw ay nandito, nandito hatid ng presensya mo'y kalayaan. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo saan ka patungo. Banal na apoy ng Diyos, banal na apoy ng Diyos. Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Dalhin mo kung saan ka patungo. Siya'y tatanggapin Come on, let's sing that together. Raise your voice. di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng
tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. At siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba, ako ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba, tayo ay anak ng Diyos. Hallelujah. Give him praise in the house of God. Give him praise. Give him praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. Father in the heavens, in the name of our Lord Yahushua, as we come before your throne room of grace, we acknowledge, Lord, that apart from you, we have no good things. And we thank you, God, for your Holy Spirit who empowered us, O God, to make us, Lord, worthy na haharap sa iyong harapan, Panginoon. As I apply your blood, I blind and bind all the works of the enemy. As we render them powerless in the mighty name of our Lord Yahushua, I declare the victory on the cross of Calvary. Open the hearts and the minds of your people, Lord, to receive your word. Word of understanding and even revelation, O God. We thank you, God. And God's people say, amen and amen. Hallelujah. A loud shout, hallelujah! Give God the glory! Receive all praises and thanksgiving in adoration. We thank you, our Abba Father. And God's people say, Lord, we thank you. We glorify your holy name. We exalt your holy name. Starting today, we offer our lives, oh God, to do, Lord, your will in us. Gagawin namin, Panginoon, lahat ng gusto mong ipagawa sa amin. We will give our sacrifices of praise. And even, Lord, as we start, Lord, today, the teaching about the power and the benefits of fasting. And starting tomorrow, we declare, kaya namin, Panginoon. Umpisahan namin tomorrow. And we knew, Lord, na meron kang malaking gagawin. The harvest is plentiful, but the workers are few. But this time, Lord, marami ang mag-i-engage. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Give clap offering unto the Lord. Hallelujah. Thank you, music team. Magsiupo po tayong lahat. Good morning, everyone. Welcome to our first service for today. And we are now in our
Taglis, no? Tagalog, o sa Bisaya pa, sa Gulanon. Again, my topic is all about the power and benefits of fasting. In our SOD, no? Sa SOD natin, sa SOD 1, tinuturo na natin doon ang fasting. Makikita natin yung mga benefits doon. Ang daming benefits. But here, parang introduction ang gagawin natin para sa next Sunday. Okay? And expected this coming or tomorrow, mag-umpisa tayo sa ating 3 days full fast. Yung makakaya lang, yung may conviction. Pero alam ko na lahat may conviction to. Gusto mo ng breakthrough, gusto mong may mangyayari sa'yo, gusto mong magkakaroon ng financial freedom, something like that, or mayroong unanswered prayer na medyo matagal-tagal na, this is it. Ito yung pamamaraan na ginagawa ng Lord. Actually, as we observe in the book of Matthew chapter 4, verses 1 to 2, as modeled by our Lord Yahushua Himself, ang ating Panginoon ang nagmomodel talaga sa fasting. And here, in verse 1 to 2, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Makikita natin, matas-taas actually, yung ginawa ng ating Panginoon, full fashion without water. But ang gagawin natin, 3 days lang yung full natin, but with water. Okay? At yung next noon, yung pagka-4th, 5th, magpa-partial na tayo up to 85 days. Pero yung iba kung gusto nila up to 40 days lang, wala problema doon. Ang sa atin dito, gagawin natin yung ginagawa ng ating Panginoon. Amen? Ang fasting is hindi lang religious ritual. Ito ay spiritual discipline na nag-a-align sa believer sa kalooban ng Panginoon. Ito yung realignment na sinasabi natin. At makikita din natin, ang tanong, makikita natin, ang atong Panginoon mismo ay nagpa-fast. Hindi dahil kulang siya ng power. Meron siyang power, pero ginawa niya, minomodel niya, para makita yung total dependence sa ating Ama sa langit. Amen? Hindi lang total dependence, but obedience at spiritual authority. Iba kasi, pag nang-weaken mo yung flesh mo, yung sinasabi nila laman, pag na-enhance, na-empowered yung ating tinatawag na spiritual, pag na-enhance to, iba ang magiging epekto sa bawat isa. Like for example, yung ginagawa natin noon, sa SOD 1, tinuturo natin yung fasting, yung benefits doon, yung sa Tagalog pa, yung mga bondages in life. Like for example, yung ugali natin na nakayugo. Alam niyo ba yung nakayugo? Kita niyo yung kalabaw? Ang kalabaw, ang nagkocontrol yung may hawak nung pisi, di ba? Kung saan niya gusto papuntahin ang kalabaw, hihilain lang niya yung pakaliwa, kakaliwa yung kalabaw. Pag hilain niya pa kanan ang kalabaw, pupuntang kanan. Bakit? May nagko-control. The same is true in fasting. Meron tayong ginagawa na yung buhay natin minsan nakayugo. May nagdidikta. May nagko-control. Sa fasting, dito mabibreak. Yung breaking of bondages. Like for example, ano man yung sinasabi natin na kalakaran or ugali na nakayugo. Example ano yon? Like for example, sigarilyo. Halos lahat nagsisigarilyo nung araw di ba? Pero dahil binibreak natin during fasting, magugulat ka right after sa divine appointment, hindi na magsisigarilyo. Nakita niyo? Because even sa yung ginagawa natin divine appointment, meron tayong 3 days partial fasting. At ino-honor ni Lord yun. Yung breaking of bondages, breaking of yung mga evil behavior. Like for example, another example sa mga tinatawag natin na nakayugo, yung expression. Diba? Yung expression natin na, okay lang yan kasi expression ko yan. Pero yung sinasabing expression, hindi maganda yung lingwahe, di ba? Pero magugulat ka right after, sa divine appointment, wala.
kasi nabi-break. Why? Because mayroong preparation na sinasabi. That's why, pag nagdi-divine appointment tayo, like for example, may mga bago ngayon dito, this coming March, meron tayong divine appointment. Meron tayong before divine appointment, week before, meron tayong 3 days na preparation. Even though partially yung fasting, dahil sincero ka, magugulat ka, pag divine appointment mo, may gagawin ang Lord. After divine appointment, magugulat ka, nawawala yung bad expression. Okay? Amen. Ang tanong ngayon, bakit nagfa-fast ang ating Panginoon Yahushua? Bakit nagfa-fast siya? Number 1, to prepare for ministry. Sit with me, ministry. Okay? Napakaganda ng goal natin, goal setting natin yun, this coming divine appointment. Isipin mo, iniisip ko na, sabi ko, Mrs. Bishop, kaya natin ng 3,000. To God be the glory. Amen. Nag-divine appointment, nag-in time prophecy tayo sa Yusef 2 weeks ago. Kahit sabihin mo lang, 3,000 lang ang kikilos doon. Tapos na. Sige, inhale, exhale. Naalala niyo pa ba yung sinabi ko, yung requirement ko, yung goal setting natin? Bawat isa, ilan? 5. Kumustahin mo yung katabi mo. Saan yung 5 mo? Kumusta na yung 5 mo? Baka nakalimutan mo na. Sige, kumustahin mo. Ilan na? Kulang ng 2. O sige, next Sunday, kailangan makumpleto yan, ha? Oy! Next Sunday, dapat kumpleto, ha? Amen! Yun yung power, yun yung beauty ng goal setting. Yun ang ginagawa natin ngayon. Kaya kinakausap ko si Pastor ni, by the way, our pastor from Quezon City, Attorney Lester Cabistani, with his leader, Brother Andrew. Kinausap ko sila kanina. Sabi ko sa kanina, okay, mag-i-end times tayo sa Quezon City. This coming 18, my love, 17, 16. Oh, isipin mo, in-early, attorney ha, in-early yung end time prophecy. Sabi ko kay attorney, mag-goal setting ako, hindi ako nag-i-end times na walang goal setting. Bawat isa na nag-a-attend, dapat may 5. Isipin mo yan. Alam nyo ba na ang nagpa-fire up sa church, yung mga goal setting na ginagawa natin, but before that, meron tayong preparation. Amen. Kaya nga, even ang ating Panginoon, nagpi-prepare siya sa kanyang ministry, ang preparation na is 40 days and 40 nights. Amen. At makikita natin dito, ang fasting, hindi lang preparation, but realignment sa assignment natin kay Lord. Minsan nakakalimutan natin yung assignment natin. Pero sa eskwelahan, wala. Kasi chinecheck yung assignment. May assignment talaga. Bakit? Chinecheck. Kaya si Bishop, kahit nasa pulpito, nag-check. Kumusta? Sabi mo sa katabi, kumusta daw? Hindi ikaw yung goal setting natin, yung pinag-usapan natin 2 weeks ago. Ba't tahimik? Walang kumikibo, oh. Wala ba to sa end time prophecy? Tumatawa si Pastor Ramilo Jen, kaya Bishop, tudo mo para... Kaya nga, importante maintindihan natin yung tinatawag realignment of our assignment. Ang breakthrough sa ministry ay pinapanganak sa season of consecration. Amen. Kaya importante yung season of consecration. Listen to this. Walang public anointing kung walang private surrender. Gusto mo ng anointing? Gusto mo ng superpower, kailangan ng tinatawag yung surrendering sa bawat isa sa atin. Kaya nga kailangan yung word consecration. Amen. Number 2, bakit nagfa-fast ang ating Panginoon? To walk in total dependence on the Father. Kasi minsan, pag tumatagal-tagal na tayo sa ministry, iniisip natin, kaya namin to. Kahit nang walang fasting, kaya namin to. Pero nakikita nyo, when we started in our praying and fasting, way back 2011, 2012,
ito yung nagbo-booster o nagpa-fire up. Maraming simbahan na halos kasabayan na sabay sa atin o mga simbahan na nauna sa atin na hindi nag-i-engage in praying and fasting, hindi talaga lumago. Nagulat sila bakit naging ganito ang Christ the Healer dahil nandyan yung total dependence and consecration before God. Amen. Amen. In Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Makikita natin to. Okay lang? Ang tao daw, tayo, hindi lang daw tayo nabubuhay sa tinapay, but in every word that comes from the mouth of God. That's why importante yung listening ear at importante yung daily devotion. Kaya nga nire-require natin talaga dapat mayroong daily devotional. Si Mrs. Bishop nagre-require, kailangan mayroong journaling. I-journal mo yung understanding and revelation mo para, anong purpose nun? Para hindi mo makalimutan, pwede mong i-review kinagabihan. Amen. At makikita natin, isa sa benefits of fasting ay yung pag-shift ng dependence natin mula sa ating sarili papunta sa ating Ama sa langit. Yung shifting of tinatawag dependence. Hindi na ikaw dependent sa sarili mo, kundi dependent ka by the power of the Holy Spirit. Amen. That's why in Zechariah, not by might nor by power, but my spirit, says the Lord. Importante talaga maintindihan natin to. Ang ministry, hindi basta power lang. Kailangan natin ng supernatural move of the Holy Spirit para ipa-fire up yung ministry. Amen. At important makikita natin ang mga network. Hindi yan talaga yung bang bubulusok, yung pag-angat, kung hindi talaga totally dependent yung mga tao, lalo na yung mga leader. Amen. Pag yung buhay mo at puso mo laging yung bang nililive out mo yung salita ng Panginoon, lalo na yung pag susurrender mo sa sarili mo, at ginagawa mo ano yung kalooban ng ating Panginoon, ng ating Ama sa langit, makikita mo yung resulta. Amen. And of course, number 3, to gain victory over temptation. Ito, maganda to. So kung mayroon kang struggle, like for example, yung bang nakayugo, balikan natin yung nakayugo. At during fasting, bibigyan ka ng Lord ng kalakasan to break every curse. That's why during fasting, hindi lang fasting, but meron talagang prayer. Merong warfare na ginagawa. Pag like for example, merong like the word addiction. Siguro, ang addiction, maraming form. Not only drug addiction, but maraming addiction like alcohol, pornography. Okay? So during prayer, during sa tinatawag natin doon sa war room, doon sa room mo na magpe-pray ka, yung classic addiction na yan, pwede mong ma-break. Because during prayer and fasting, so powerful yung prayer natin. Hallelujah. And sa session natin, sa SOD1, yung victory at sa yung tinatawag na sa Cebuano, kadaugan natin, possible during mismo sa prayer and fasting. Amen. Kaya kung kayo may mga addiction, may mga nakayugo na sinasabi, may mga bad habits, ito yung magandang panahon. Hallelujah. That's why, number 3, to gain victory over temptation. Temptation all around. At ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan, magkakaroon ng self-control to resist all form of temptation. Amen. Lahat ng temptation na dinala ng ating enemy, sinasagot ng ating Panginoong Yahushua gamit ang salita ng Diyos, hindi gamit sa sariling lakas. Tayo naman, hindi sa ating pangalan, kundi sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ang fasting, listen to this, ang fasting ay nagsasharpen ng spiritual discernment. Say it with me, discernment.
Nakaka-discern ka kung mayroong spirit of, tinatawag natin, lalo na nowadays, rampant yung sinasabi natin or spirit of Jezebel. Ano ba ang moving, ano ba ang ginagawa, ano bang character and manifestation of the spirit of Jezebel. Pag nagfa-fast ka, mas sharpen yung discernment mo. Madidetect mo. Okay? Manonotice mo kaagad. Why? Mas active yung spiritual mo kaysa physical during fasting. Nakuha? At of course, ano pa? Nagpapatibay ng resistance laban sa kasalanan. Yung prayer and fasting, ano daw? Nagpapatibay. I-strengthen niya yung resistance mo sa paggawa ng kasalanan. Dahil kung gutom ka sa Diyos or there is hunger and thirsting for God, pinatahimik ang gutom na laman. Nakuha natin to? Yung laman natin, yung flesh natin, yung mga fleshly desire, nagmamanifest yan. Laging nagmamanifest yan. The very purpose of fasting, wini-waken niya yung movement ng laman. Naintindihan? Amen. Kaya nga, during fasting, when you break any curses and kneel down the works of the enemy in your life, magugulat ka, after your prayer and fasting, nagkakaroon ka ng bagong kalakasan. Nagkakaroon ka ng lakas na magre-resist. Number 4, to walk in spiritual authority. So, iba yung mangyayari after fasting. Luke chapter 4, verse 14. Kanina nakita natin si Jesus was led by the devil into the wilderness and he fasted for 40 days and 40 nights. Here, and Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. Ang next na verse dito, and yung spread ng gospel, and His name, ano nangyari dito? Yung pag-spread ng gospel, rapidly. Why? Because of the power of the Holy Spirit in His life. Amen. Magugulat ka, walang ginagawa si Jesus na signs and wonders except yung tinatawag marriage in Cana. But halos lahat ng ginawa niya, yung healing the sick, healing the blind, lahat yung ginagawa niya right after sa kanyang prayer and fasting. That's why here, Jesus returned in the power of the Holy Spirit. At ano nangyari? His name spread rapidly. Amen. Hallelujah. Ang fasting ay nagre-release ng spiritual power, hindi emotional or emotional hypes. Nagre-release siya ng spiritual power. Say it with me, power. Yung sabi ng iba, power. Diba? Nagre-release ng spiritual power. Amen. Number 5, to teach His followers a kingdom practice or lifestyle. Ang ginagawa ng ating Panginoon, pinapakita niya sa kanyang mga disciples yung model na kailangan sundin. So nagmo-model siya, nagpa-fast siya para maipakita kung paano, anong klaseng lifestyle ang ipoportray ng lahat ng citizen of the kingdom of heaven. Hallelujah. And that's why in Matthew chapter 6 verse 16, anong sabi ng Lord? When you fast. Hindi niya sinabi na, kumbaga, sabi nila, conditional nga to. Yes, of course, conditional to. When you fast, may mangyayari. May epekto. Hindi to, sinabi, if you fast. No, hindi. When you fast, may epekto. Amen. Ibig sabihin, ina-assume ng ating Panginoon na ang fasting ay normal lifestyle sa kanyang mga disciples. Are you disciple of the Lord? Are you disciple of our Lord Yahushua? Ang lifestyle daw, yung fasting, dapat lifestyle. Look at those churches na hindi nag-engage ng fasting.
makikita mo, dying ang simbahan. Walang movement. Walang nangyayari. Walang mga signs, wonders, and miracles. Why? Hindi nag-engage Walang spiritual discipline. Walang spiritual preparation. Amen. Kaya nasanay na lang sa tinatawag na maintenance dahil walang superpower o walang pang-boaster. And sabi ni Jesus, when you fast, and according to the book of Acts, you receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses. Hallelujah. Hindi not only in Jerusalem, Samaria, and even to the ends of the earth. Gagamitin tayo ng Panginoon while will prepared tayo. Ang isang sundalo na hindi will trained. Ang isang sundalo na hindi preparado. Hindi magiging sharp. Pero kung will train ang isang sundalo, preparado siya. Makikita mo ang bawat move. May tama. Amen. Kung ang mga sundalo in the physical realm, ginagawa nila to, how much more tayo? How much more tayo? We are not fighting against flesh and blood, but against principalities and powers in this dark world. We need supernatural power, hallelujah, from the Lord. At makukuha natin to during the time, in our preparation, during the time na mag-a-agree tayo kay Lord, magdidepende tayo kay Lord, and that anointing will flow. Tinatawag na yung pag-transmit, no? Yung impartation ng power ng Panginoon pwedeng mapunta sa atin. Amen. And even in the pulpit, we can impart the anointing to break every curse through the power of prayer and fasting. Amen. Amen. Ang fasting, ito yung benefit, isa sa benefit. Ang fasting ay nagpapanatili ng humility. Hallelujah. Kung medyo prideful ka, medyo maire ka, fasting lang ang solusyon dyan. Para i-humble ka ni Lord. Dahil ang fasting, nagfo-focus sa puso, hindi sa outward appearance. Nag-a-align ng buhay na pinaplano ng Panginoon para sa atin, sa Kanyang kaharian. Amen. Amen! Are you ready? Alam nyo, after this, when we started, no, nag-umpisa tayo 2011, 2012, during the time when I instructed by the Lord to fast, yung 5 level of fasting, you know, nag-umpisa lang kami mga 100 people. Nandyan man si Harry, si Ninong, si Pastor Rayang, nandun na baka nun Pastor Rayang? Si Pastor Pinay. Okay, nandun si Pastor Pinay nung panahon na yun. 2011, 2012. 100 plus pa lang, dyan sa Madayaw. Isipin mo, 3 linggo straight, 3 taon. 85 days, 85 days. Ito yung naging resulta. Not only in Davao City, we spread rapidly, not only in Mindanao, but even in Visayas and Luzon. That's the result. And that's why ngayon, pinag-isipan namin, ano kaya ang mangyayari kung gagawin natin uli? Tanungin mo yung katabi mo, ano kaya mangyayari? Kung gagawin natin uli, yung 5 level of fasting. Tanungin mo yung ka-network leader mo, ano kaya mangyayari sa network mo? Hallelujah! Tanungin mo, ano kaya mangyayari sa network mo? Hallelujah! Revival yun ni siya. And that's why expected this year, magkakaroon ng great awakening in this land. Hallelujah! Amen! We will not wait for the move of God. Why? Because we are the move of God. Tayong mga anak
ng ating Panginoon, tayo yung move of God because we have the Holy Spirit. Amen. We have the indwelling of the Holy Spirit. Amen. Now, ano ang spiritual benefits of fasting? Kanina, physical. Now, the spiritual aspect. Ano ang magiging spiritual benefits of fasting? Number 1, spiritual clarity. Ano yung spiritual clarity? Yung mga cobwebs, yung unclear vision, tatanggalin ng Lord yan. Yung blurred vision, tatanggalin ng Panginoon yan. Hallelujah. Tinatanggal ng Lord ang distraction. Pinapalinaw ang pakikinig sa boses ng Diyos. Magkakaroon ka ng listening ear. Yun yung spiritual benefits of fasting. Then you shall call and the Lord will answer. Kung may mga prayer ka na hindi pa unanswered, ito yung panahon. Amen. Number 2, breakthrough in deliverance. Mark chapter 9:29. This kind can come out by nothing but prayer and fasting. Mirong time na yung mga disciples, di cast out demons. Di cast out yung tao na nagiging demon possessed. Sinabi ng Panginoon, hindi nyo kaya yan. Kung yung normal na pag-cast out. Sabi ng Lord, this kind, hindi kaya. But by prayer and fasting. Hallelujah. Amen. Yung demonic affliction, yung demonic possession or positioning ng mga unclean spirit in the lives of the people, kailangan ng tinatawag na spiritual anointing to conquer those kind of forces through fasting. Fasting yung solusyon. Hallelujah. Tapos, gusto mong samahan ng physical benefits, balik alindog ka. Diba? Yun, makapa-excite sa inyo yun. Mag-slim ka uli, di ba? Itong si Dwayne, nako. Balik alindog to pag nakatapos ng fasting. Yung 3 days pa lang, wala na. Isipin mo yun. Like for example, yung partial na ginagawa natin, kumakain ka 3 times a day, right? Mayroon pang snacks, may midnight snacks pa. Pag nagpamuasa ka, 1 beses lang ang kainan eh. Sinong hindi papayat noon? Di ba? O, kayong medyo, kayo dyan. Tawanan sila, sabi ko, kayo dyan. Ito yung solution, ito yung season, ito na yung time nyo, di ba? Maranit, power si Lord, di ba? Di ba? Amen. Natawa si Chalico, ginaganon niyo yung message. Ito yung panahon. Gusto niyong pumayat na nakakasave, walang gasto, ito, puasa. Meron pang spiritual benefit. Amen. Pag nagpe-pray ka, may mga answered prayer dito. Magugulat ka because when you call upon the name of the Lord, He will answer us. Amen. Amen. Like for example, kung may mga stronghold na hindi mababasag ng prayer lang, like for example, yung bandages na tinatawag natin na generational curse, na hindi kayang ma-break sa prayer, samahan mo ng fasting. Matatanggal yan. Amen. Number 3, humility before God. Ito yung spiritual benefit. Humility before God. Psalms 35 verse 13, I humbled myself with fasting. Ito yung sinasabi ni Salmista David na ginagawa niya o nagiging lifestyle. Pinapaalala ng fasting na ang Diyos ay sovereign. Tayo ay dapat dependent sa Kanya. Amen. Minsan kasi lumalaki yung ulo natin, no? Hindi. Dapat si Lord talaga. Si Lord pa rin. And number 4, alignment with God's will. Magkakaroon talaga ng realignment.
May ginagawa ka ngayon na hindi kalooban ng Panginoon, i-align yan. Magkakaroon ka ng focus. Amen. Hindi sabihin natin, ina-align ng fasting ang desire natin ayon sa purpose ng Panginoon. Meron tayong purposes in life, but ina-align ng Lord during fasting. Hindi ito tungkol sa pagpilit ng Diyos sa gusto niya at gagawin tayong robot. Hindi. Kundi sa pag-tune in ng puso natin sa Kanya. Dapat hindi magiging malayo ang heart or puso natin sa Panginoon. And number 5, spiritual renewal. Say to me, renewal. Kung ngayon, medyo nagkakaroon, nagdi-decline ka dahil yung fire mo medyo bumababa. Ito yung panahon na magkakaroon ng renewal. In Isaiah chapter 40 verse 31, those who wait on the Lord shall renew their strength. While because during fasting, wala tayong ibang gagawin kundi makinig ng salita ng Panginoon or tayo mismo magre-read, magbabasa ng scripture. Pwede ninyong i-review yung mga wali. Meron tayong mga wali na pwede niyo makuha sa mga leaders kasi naka-recorded naman. Or makikinig ng music, mga Christian song, hindi worldly music. Kaya nga, those who wait upon the Lord will renew their strength. Amen? They will mount up with wings like eagles. So makikita mo dito, yung hindi mo kaya before, kakayanin mo. Kasi yung strength mo nire-renew ng Lord. Amen? Ang fasting ay nagre-renew ng, number 1, passion, vision, and spiritual sensitivity. Amen. Magiging sensitive ka sa mga spiritual works of the enemy. Makadali kang makadiscern. Fasting is not hunger strike. Kaklaruhoy natin to. Hindi yung hunger strike or na-force lang dahil walang pambili. Hindi. Ang fasting is not para ma-earn ang favor ng Lord. Fasting is not religious display para magpa-impress. Hindi yon. Fasting is heart posture, weapon of surrender, and pathway to intimacy with God. Wala tayong ibang hinahangad dito. Yung intimacy level natin dapat mag-i-increase. Amen? Amen! Our Lord Yahushua ay nagfa-fast hindi para magpakita ng power, kundi para lumakad sa obedience. Totally dependent upon God. Kapag tayo ay nagfa-fast, humihina ang laman, lumalakas ang espiritu. Nagiging malinaw ang kalooban ng Panginoon sa bawat buhay. Amen. Kapag tahimik ang katawan, mas malakas magsalita ang espiritu. To God be the glory. At this juncture, gusto kong tawagin my better half. My ex-girlfriend. Si Ate Mrs. Bishop. It's your turn. Check. Good morning, everyone. Very special ni siyang adlaw kay collaboration ni namo dohan ni Bishop. Yay! Ako isang giingnan nga siya gid ang magwali because gusto nato nga mahimo gini siya nga gikan diri sa pulpit to all of your homes, no. Today, ating naintindihan ang power and benefits of fasting. Tandaan natin, fasting is not just about denying food. It is about realigning our hearts with God. Amen. Amen. At kapag aligned na ang puso, dapat align din ang ating mga tahanan.
Amen! Kasi paano magiging powerful ang fasting natin sa church kung tahimik naman ang altar sa bahay? Sa Bible, fasting always leads to restoration. Restoration sa puso, restoration ng ating obedience. Restoration ng obedience. At kadalasan, ang unang nire-restore ng Diyos ay hindi building. Altar ang kanyang gina-restore. These fasts will not end in hunger. This fast will end in revival. Amen! And it will start at home. Doon sa ating mga tahanan. Amen! Tomorrow, January 27, we will begin. 26 pala, sorry. Bukas na! We will begin our 5 levels of fasting. Every one of you, parang alam ko na may idea na halos lahat sa inyo. Our 5 levels of fasting is first 3 days full. Meaning wala talagang hard at only water. Water fasting lang tayo for 3 days. Parang nag-iba yung mga mukha niyo. And then the next, kasi ang 5 levels of fasting, it will take us 85 days. So, 85 minus 3 days na full fasts or water or liquid only is 82 na lang ang naiwan. So, 82, it will be a intermittent or partial fasting na mag-break tayo every day after the 3 days. Mag-break tayo at 4 o'clock to 7 o'clock lang. Kasi kailangan talaga magiging healthy din tayo. Ang food na kakainin natin after 7 o'clock, hindi na healthy yan sa body. So as a health and wellness advocate, I would really urge you or encourage you na ganito yung gawin natin. Amen! Para tuloy-tuloy na talaga yung mga healthy body natin. Okay. In this 5 levels of fasting, as we begin that, we will humble ourselves before God. We will seek His face, and we will deny the flesh. And by January 31, Saturday, hindi lang matatapos ang fasting natin, maibabalik din natin ang ating altar. From personal fasting to family devotion, from private life or private prayer to homes on fire for God. This is our Restore Family Altar movement. Hindi ito simpleng church activity lang. This is a family decision. This is a family decision. Amen! So kung kayo po ay magkakomit na sumama sa 5 levels of fasting simula January 26 at magre-restore ng family altar simula January 31, please stand up. Wow, ang daming revival na! Later on, we will show you kung ano ba ang mga gagawin natin during our family altar or family devotion natin. Ano talaga ito? Gawin nating, alam ko na hindi madali kasi hindi natin yan na, hindi natin lifestyle. But
if we will do this 21 times daw, magiging lifestyle na natin yan. Balik talaga tayo sa mga pamilya natin. We will make later on during our LG, it's still the same ang ating lesson. Just to really, iano talaga natin itong ating Restore Family Altar Movement. Because we believe na hindi talaga magkakaroon ng totoong revival sa, sabihin natin, sa ating bansa. If we will not be serious on really reviving the fire on the altar of our homes. Yung hindi magko-commit sa prayer and fasting, pwede ba nyo bang mag-commit din kayo to have the family altar in your home be restored? Amen. Magkatabi ba ang mga couples ngayon sa atin? Palihog ko ang atong mga couples. Tapad mo palihog sa inyohang mga bana. Mga asawa, pangitain yung bana. Kung wala diri ang mga... Mga asawa, pangitain yung bana. Ha? Mga asawa, pangitain yung bana. Ang asawa, pangitaan yung mga bana. Okay na ba? Nagkaano na? And palihog ko sa inyo ang mga anak. We will make a prophetic declaration sa inyo ang mga pamilya karon. Salamat sa song I Speak Jesus. Pwede ba ipakita nato sa ang ato ang couple declaration? Because as we launch this time, mag-start talaga yung family devotion natin sa mag-asawa. Na yung commitment nila is really to make the home their first ministry. Amen. So, pwede pa ipakita natin. Okay na kayo mga couples? Okay na diha? Uy, asa man? Ninong, asa man si Ninang? Asa lahi? Nasa likod. Ninang, palihog ko Ninang. Arlene. Sige, palihog lang. Ato, we will wait. Because ang gawin natin ngayon, we will have a couple declaration na always na ninyo itong i-declare na mag-asawa. During your family devotion or yung mag-prayer kayo as a couple. And by the way, we will give you, or we have an available copy of this couple declaration card. But this is not for free. Bibilhin nyo ito. Ginawa natin ito na magiging maganda yung ano niya. I don't know if it is already okay na ba. But this proceeds will go to the City Hymn Youth Ministry kasi kailangan din nila. So ang proceeds ng ating couple declaration card, and then we also have single declaration card. This is the proceeds of this will be going to the City Hymn Youth Ministry. Okay, couple muna! Saan ang ating mga couple? Revival na! Please, hawakan nyo. Bishop. Na ba? Lalikod? Okay! This is actually a leadership partnership before God. Holding hands po ninong. Okay, hold your partner's hand. And we will read together. Mga singles, huwag kayong mag-alala. We have a singles declaration card later.
1, 2, ready, go. We declare that our marriage is a leadership, partnership ordained by God. We choose unity over division, love over pride, and obedience over convenience. We accept our responsibility to lead our home with faith, humility, and wisdom. We commit to pray together, decide together, and grow together. Our home will be a place of God's presence, a training ground for discipleship, and a foundation of generational legacy. We will be fruitful, amen, multiply, and steward well what God has entrusted to us. As for us and our household, we will serve the Lord. In Yahushua's name, amen and amen. Amen. Hug your partner, please. Hug naman po na. You just had a very special Yung commitment. mga partner na wala dito o wala pa kay Lord, this is the time. Yes. Okay? Ipag-pray mo during your fasting na yung husband mo or yung wife mo makasama muna sa church. Yung mga anak mo kung wala pa o yung parents nyo wala pa, this is it. Pray your parents that one day maging kasama natin sila. Amen? Amen. Hallelujah. A singles declaration card. How about the singles? Woo! Ang dami pa nila. Okay, this is singles declaration card. Na kahit single kayo, you can still make your home, your family altar, but at the same time, have this declaration card. You will read it aloud after nga mag-personal devotion ka. Okay, this is for leadership, purpose, and preparation. Oh, mga singles, read this aloud in 1, 2, go! Steward my time, body, emotions, and calling wisely. Honor God in private. Before it influences other people. Whether Whether God God calls calls me me to to marriage marriage or or continued continued singleness, singleness, I remain faithful, fruitful, fruitful, and available for His purpose. My My life life is is set apart for for God's glory and and kingdom kingdom work. In Yahushua's name, amen and Hallelujah! Aloud shout, hallelujah! Hallelujah. This time, Opa, my love. Mag-pray pa ta para sa ila, ha? We have to seal and cover in prayer sa ating mga declaration ngayon. Sige. Bishop, can you seal? Yes, hallelujah. As I apply the blood that redeemed us from the curse of the law. As I unbind the works of the enemy in the mighty name of our Lord Yahushua. Lord, you heard the declaration of your people. What was declared by mouth, established by your spirit. As we fast starting January 26 or tomorrow, let our homes become an altars. Heal marriages. Guard the singles. Cover our children. Turn every house represented here into a holy ground. Most gracious Lord, we thank you for the power of this declaration. Hallelujah. Today,
we officially launch launch the Restore Family Altar Movement. One house, one altar, one God. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, As I Jesus. apply that blood, silyado, Panginoon, powerless ang tanang ginagawa ng enemy. We declare, Lord, the victory on the cross of Calvary. And God's Yes, people hallelujah. say, Amen and Amen. Hallelujah! Okay, so our Sabbath family schedule sample, ibigay namin during the LG. Because ano pa naman, sa Saturday pa naman tayo. But the family altar day will be a day of rest, of worship, and togetherness as a family. Can you just have a declaration sa family na nandyan na ngayon? Can you have together parang ano lang lahat? And this is a intentional setting apart one day each week of rest, worship, and family discipleship, declaring the home as the first ministry. So every Saturday na yan, kasi wala lang pasok ang mga bata, wala nang ano, so it will be a Sabbath family day. Tutuhanan talaga natin ito, and we will give you the sample of our worship on that Sabbath family day sa ating mga LG. God bless you all. As we fast and quiet our flesh, our giving becomes an act of deeper surrender and trust in God. Just as Yahusha modeled total dependence on the Father, our offering declares that God is our true source, not what we hold in our hands. We do not give to earn His favor, but because our hearts are aligned with His will and His kingdom. Let us give humbly and faithfully, knowing that surrendered hearts release spiritual power and lasting fruit. Let's go! Let's praise the Lord. And hope we rise, we speak your name, we lift our eyes to the hearts, to your beat. Where we walk, there you'll be.
have an open heaven life. Blessing so great, I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, and even freedom from toil, power to get wealth, money, magnet, and unexpected blessing to be poured out, I declare today that the citizens of the kingdom will be blessed abundantly, above all that they can ask or think or even imagine. Lift up your hands for the blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth and favor after favor from the Lord be yours. And God's people say, Amen. Yes, Lord, we receive it. Happy Sunday, everyone. Shalom. Yes, we welcome our leaders and visitors. And for our next Sunday, we will still have our services here at RMC Gym. Still, we have 3 services, and after the second service is our HSU class. Again, we will see you next week here at RMC Gym. Same schedules, same time for all our networks. And our HSU will have its classes today at 1 p.m. after the second service. This will be our last day of enrollment. So sa tanan natong mga estudyante sa SOD 1 to 4, nga leaders na wala pa naka-enroll, you may enroll later at 1 p.m. here after the second service. And Kingdom Ushers Ministry is looking for ladies who have a heart to serve. Qualifications are posted on the screen and they are open today for screening. Those who want to join, just approach Team Head Kate Pelago. And our Lights and Sounds also is hiring. Just look for Joseph Gilio at the digital area team. That's all for our announcements. See you again next week. God bless and shalom. For all our